Patayin niyo yung sigarilyo. Wala ba kayong mga modo? Isang boses ng babae, kalmado ngunit matatag, ang umalingaw-ngaw sa lounge ng golf club. Makapal ang usok ng sigarilyo sa VIP lounge. 5 lalaking mukhang siga ang nag-iingay at nagyoyosi. Nakaalis na ang ibang mga customer, at ang mga staff ay nagmamasid lang mula sa malayo. Ano raw? Kami bang kinakausap mo? Lumingon ang isang lalaking may dragon tattoo habang tumatawang mapang-asar. Isang babae na nasa mid-40s ang mag-isang nakaupo. Maayos ang kanyang suot na pang-golf at pulido ang buhok. Ngunit, may kakaiba sa kanyang mga mata. Bakit? May iba pa bang naninigarilyo rito bukod sa inyo? Walang bahid ng panginginig sa kanyang boses. Tumayo ang isang goon na may taas na 190 centimeters. Kilala mo ba kung sino kami? Nagsimulang mag-alisan ang iilang natitirang bisita, ngunit hindi natinag ang babae. Sa halip, itinaas niya ang tasa ng kape at humigop. Sa smoking area dapat manigarilyo. Nagsalubong ang mga kilay ng mga goon sa narinig. Wala ka talagang takot, no? Sa sandaling iyon, dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang ulo. Mga matang walang takot, isang kahinahunan na tila may hinihintay. Saan mo man pinakikinggan ang kwentong ito ngayon, sa bahay man o habang bumibiyahe, i-comment mo sa ibaba. I-like at iset ang notification para swertehin ka. Ngayon, magsisimula na ang isang di ka panipaniwalang pagbabago. Nako, mukhang siraulo talaga tong babaeng to. Bulong ng malaking goon habang mas malalim na humithit sa sigarilyo. Sa kanya ibinuga ang usok sa direksyon ng babae. Biglang nagbago ang tensyon sa loob ng lounge. Ang mga staff na noong unay inakalang simpleng gulo lang ito ay kitang-kita na ang kaba. Sir Manager, anong gagawin natin? Tanong ng isang batang staff na nanginginig ang boses. Ang manager, isang lalaki na nasa late 30s, na karaniwang kampante, ay hindi malaman ang gagawin. Excuse me po ma'am, sir. Sinubukang lumapit ng manager, ngunit pinigilan siya ng lalaking may dragon tattoo sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Tumabi ka dyan! Puno ng pagbabanta ang kanyang boses. Napilitang umatras ang manager. Ang kakaiba ay ang babae. Kahit na napapaligiran ng 5 goon, hindi siya nataranta. Sa halip, tiningnan niya ang kanyang relo at sinimulang ayusin ang laman ng kanyang handbag. Miss? Hindi mo ba kami naririnig? Sabi ng isa sa mga goon habang hinahampas ang mesa. Tumalbog ang ashtray, ngunit hindi man lang kumurap ang babae. Malinaw na malinaw, mahinahon niyang sagot. Bakit diyan ka lang nakaupo? Hindi pa kasi oras. Isang kakaibang sagot. Hindi pa oras. Anong oras ang hinihintay niya? Maging ang mga goon ay nagtaka. Kung ibang tao ito, malamang ay nakaluhod na at humihingi ng tawad, ngunit iba ang babaeng ito. Nako, talagang nababaliw na to. Wala sa sarili. Ang oras na hinihintay ko. Muli niyang tiningnan ang relo. 3:47 p.m. 3 minuto pa, pakihintay lang. Ano? Nagkatinginan ang mga goon. Ngayon lang sila nakaranas ng ganito. Ang taong binabantaan ay siya pang humihingi ng oras. Biglang tumunog ang telepono sa loob ng lounge. Sinagot ito ng isang staff at biglang namutla. Opo, opo. Sige po. Pagkababa ng telepono, may ibinulong ang staff sa manager. Bigla ring nagbago ang itsura ng manager. Paumanhin po pero, sinubukang lapitan ng manager ang mga goon, ngunit muli siyang pinigilan. Anong problema? Kasi, may tumawag galing sa itaas. Sino ang itaas? Hindi makasagot ang manager nang muling tingnan ng babae ang relo. Heto na, tumayo siya. Mga yun ay 6'5 centimeters lang ang tangkad niya, ngunit sa kanyang pagtayo, tila mas naging matangkad siya. Tuwid na tuwid ang kanyang likod at balikat. Teka, saan ka pupunta? Sinubukang hawakan ng isang goon ang kanyang braso. Sa sandaling iyon, huwag mo akong hahawakan. Isang maikling salita, ngunit may kung anong bigat sa boses na iyon na nagpatigil sa kamay ng goon. Isang boses na malamig na parang yelo at matigas na parang bakal. Muling tumahimik ang lounge. Ngunit iba ang katahimikan ngayon. May tensyon,
tulad ng kalmado bago ang isang malakas na bagyo. Nag-atubili ang Gon, tila nakaramdam ng panganib. Teka, parang may kakaiba sa babaeng yan, di ba? Bulong ng isa sa kasamahan. Nambinyan damyi, ngunit ang boss na may dragon tattoo ay tila mas naging interesado. Mukhang interesante tong si Miss. May pinag-aralan ka bang espesyal? Tanong niya ng may pang-aasar. Itinaas pa niya ang kanyang mga paa sa upuan para magmukhang mas mayabang. Taekwondo? O baka naman arnis? Uso yan sa mga babae ngayon, di ba? Nagtawanan ang ibang mga goon. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, inayos niya ang kanyang handbag at may tiningnan sa loob. Hoy, wag kang bastos. Tinatanong ka ng boss namin. Tumayo ang malaking goon habang hinahampas ang mesa. Sa pagkakataong iyon, unang beses ngumiti ang babae. Ngunit ang ngiting iyon ay nakakakilabot. Oo, medyo nag-aral ako. Ng ano? Kung paano humawak ng tao. Isang kakaibang sagot, paano humawak ng tao. Nagkatinginan ang mga gon, litong-lito. Biglang nagbago ng posisyon ang boss na may dragon tattoo, tila may naalala. Teka, baka ikaw si. Ngunit bago niya matapos ang sasabihin, sumingit ang isa pang gon. Ah, ganon pala. Turuan mo naman kami. Kung paano humawak ng tao. Lumapit ito sa kanya na may ngiting malisyoso. Sumunod na tumawa ang iba. Lalo na kung paano humawak ng magandang babae. Hoy, tama na yan. Saway ng boss na may dragon tattoo, ngunit huli na ang lahat. Boss, anong masama? Siya naman ang nauna ah. Tiningnan ng malaking gun ang babae mula ulo hanggang paa. Maganda ang katawan. Tamang-tama ang edad. Mukhang masarap. Ang mga staff ay nasa malayo. Hindi alam ang gagawin. Ngunit may kakaibang nangyari. Ang babae, kahit narinig ang mga bastos na salita ng mga gun, ay hindi nagalit. Sa halip, mas naging kalmado pa siya. Sige lang. Ituloy nyo. Gusto kong malaman kung ano ang tumatakbo sa isip nyo sa araw-araw. Natigilan ang mga gun. Karaniwang mga babae ay iiyak, sisigaw, o tatakbo. Ngunit ang babaeng ito ay gusto pang makarinig. Baliw yata to. May sayad yan. Bulong ng isang batang miyembro. Ngunit ang malaking gun ay ganado na. Sige ba? Sasabihin ko ng mas detalyado. Nagsimula siyang magsalita ng mas bastos at lantarang mga salita. Kahit ang mga staff sa lounge ay napapalingon sa tindi ng mga sinasabi niya, ngunit ang babae ay patuloy na nakikinig. Tila isang recorder na sinasaulo ang bawat salita. Interesante, sabi niya. Iniisip ko lang kung anong magiging itsura ng huwes kapag narinig niya ang ganitong testimonya. Ano? Wala. Kinakausap ko lang ang sarili ko. Muli niyang tiningnan ang relo. 3:52 p.m. Oras na. Anong oras na? Tanong ng boss na may dragon tattoo na may bakas ng kaba. Kanina pa siya nakakaramdam ng kakaiba. Sa sandaling iyon, may mga yabag na narinig mula sa entrada ng lounge. May paparating! Sino yan? Tumingin ang mga goon sa entrada. Ngumiti ng bahagya ang babae. This time, ito ay isang tunay na ngiti. Ang taong hinihintay ko. Pumasok sa lounge ang isang lalaki. Mukhang staff ng golf club. Nasa early 30s. Mga 75 centimeters ang taas at maayos ang suot na uniforme. Pasensya na po, para sa inyong inumin. Dala-dala niya ang isang tray at papalapit nang bigla siyang natigilan nang makita niya ang babae. Ay, teka. Ma'am? Nagsimulang manginig ang kamay niyang may hawak na tray at nanlaki ang kanyang mga mata. Tiniente. Coronel? Mahina ang boses, ngunit sapat na para marinig sa tahimik na lounge. Nagkatinginan ang mga gun. Tiniente Coronel? Anong pinagsasabi niyan? Kumusta? Sarhento? Natural na sagot ng babae. Ang dating kahinahunan ay may halong konting init ngayon. Kayo nga po, ma'am. Sabi ng lalaking staff na may halong pagkamangha. Agad niyang inilapag ang tray sa kabilang mesa at tumayo ng tuwid. Ilang taon na po, ma'am. Dito ko pa kayo makikita. Nag-retire ka na pala at dito nagtatrabaho. Opo, last year pa po.
Teka ma'am, bakit po kayo nandito? May inaasikaso lang. Maikli niyang sagot at itinuro ang mga goon. Itong mga ginoo kasing ito ay naninigarilyo sa non-smoking area. Doon lang naintindihan ng lalaking staff ang sitwasyon. Nakatingin sa kanya ng masama ang mga goon at hindi maganda ang tensyon. Paumanhin po, ako na po ang bahala. Akma siyang lalapit sa mga goon, ngunit pinigilan siya ng boss na may dragon tattoo. Teka lang, Teniente Coronel? Sundalo yang babaeng yan? Opo, pero aktibo pa? Hindi po, retirado na. Pero, teka lang po, biglang nag-alala ang lalaking staff. Ma'am, baka hanggang ngayon po. Hindi, sarhento. Nag-retire na rin ako. Ngunit kahit narinig ang sagot niya, bakas pa rin ang kaba sa mukha ng lalaking staff. Tila may gusto pa siyang sabihin, ngunit nag-aalangan dahil sa mga goon. Hoy, kung retirado na, sibilyan na lang yan. Anong kinatatakot mo? Sabi ng malaking goon na may pangaasar. Anong akala mo sa babaeng galing sa militar? Big deal na. Ngunit mas lalong naging kakaiba ang reaksyon ng staff. Mas lalo siyang kinabahan. Kasi po, hindi ordinaryong sundalo si ma'am. Anong ibig mong sabihin? Scout Ranger? Tama na yan. Pinigilan ng babae ang staff, ngunit nakuha na niya ang atensyon ng mga goon. Biglang namatay ang pulang ilaw ng CCTV camera sa isang sulok ng lounge. Uy, yung CCTV, sabi ng isang staff. Ano yan? Sira? Tanong ng isang goon. Ngunit hindi man lang nagulat ang babae. Sakto sa oras. Ano? May narinig na tunog ng mga sasakyan mula sa labas. Maraming sasakyan na sabay-sabay na dumating. Ano yon? Tumingin ang mga goon sa bintana. 3 itim na sedan ang pumarada sa golf club. Tropang darating, boss? Hindi. Hindi ganyan ang mga sasakyan natin. Nagsimulang bumaba ang mga tao mula sa sasakyan. Eksaktong 8, lahat nakaitim na suit at sunglasses. Parang mga pulis. Pero ganyan ba dumating ang pulis? Nagsimulang mataranta ang mga goon, ngunit ang babae ay nanatiling kalmado. Hindi sila pulis, sabi niya. Ano kung ganun? Mga taong mas dapat katakutan. Sa sandaling iyon, may mga yabag na narinig mula sa entrada ng lounge. Maraming tao na sabay-sabay na pumapasok. Kinabahan ang mga staff. Maging ang mga gon. Sino yan? Ngunit walang sumagot. Palapit lang ng palapit ang mga yabag. May kinuha ang babae mula sa kanyang handbag. Isang maliit na itim na bagay. Ngunit hindi alam ng mga gon kung ano ito. Ngayon, magsisimula na. Anong magsisimula? Malalaman niyo ang tunay na dahilan kung bakit kayo nandito ngayon. Anong pinagsasabi mo? Nandito lang kami para mag-golf. Sinungaling. Matigas niyang sabi. Alam na alam ko kung sino ang nasa VIP room. Sa sandaling iyon, namutla ang mga mukha ng mga goon. Kilala niyo ba si Sargento Sofia Pascual? Kalmadong sabi ng babae. 27 taong gulang na babaeng sundalo. Communication specialist. 3 oras nang ikinulong sa VIP room sa 3rd floor. Nagkatinginan ang mga goon. Masyadong maraming alam ang babaeng ito. Biglang tumunog ang cellphone ng boss na may dragon tattoo. Hello? Ano? Anong nangyayari dyan? Tumaas ang boses niya. Tila may importanteng balita. Sige. Pababa na kami. Pagkababa ng tawag, tiningnan niya ang mga kasama. Hoy! Darating na raw ang mga big boss. Mga big boss? Bakit daw po? Ewan ko. Bigla raw nagkagulo. May mga tunog na naman ng sasakyan sa labas. This time, mas marami. Ilan ang paparating? Tumingin ang mga goon sa bintana. 2 pang itim na sedan ang pumarada. Sasakyan ba ng grupo yan? Mukha nga. Pero bakit ang dami? Nagsimulang bumaba ang mga tao. Lahat nakasuit, ngunit mas mukhang mapanganib kaysa sa naunang 8. Mga tattoo, gintong kwintas, mga mukhang siga. 6, hindi 7. Lubos nang natakot ang mga staff sa lounge. Ang 5 goon kanina ay nakakatakot na, ngayon ay 12 na sila. Tiningnan ni Sargento Corpus ang babae na may pag-aalala. Ma'am, delikado na po.
Masyado na silang marami. Ayos lang. Nanatiling kalmado ang babae. Sa halip, mukha pa siyang kontento. Ayon sa plano. Plano? Nagtaka ang mga gun. Bumukas ng malakas ang pinto ng lounge at pumasok ang mga bagong gun. Hoy! Anong sitwasyon dito? Tanong ng lalaking nasa unahan. Mukhang nasa 50s at halatang big boss. May peklat sa mukha at may ibang dating kumpara sa iba. Ah, big boss. Kasi, dahil sa isang babae. Babae? Tiningnan ng bagong boss ang babae. Bakit ang gulo dahil lang dyan? Kasi, binanggit niya yung tungkol sa VIP room. VIP room? Nagbago ang ekspresyon ng bagong boss. Anong sinasabi mo? Anong meron sa VIP room? Yung tungkol daw kay Sargento Sofia Pascual. Sofia Pascual? Paano mo nalaman ang pangalang yon? Nataranta ang mga gun. Maging ang big boss ay tila kilala ang pangalan. Tumayo ang babae. Mukhang kumpleto na tayo. Pwede na tayong magsimula ng formal. Tinitigan siya ng bagang boss. Sino ka? Ako ang superior officer ni Sargento Sofia Pascual. Superior? Oo. At may kinuha siya mula sa kanyang handbag. Isang maliit na itim na ID at investigador din mula sa ISAFP, Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Sa sandaling iyon, natigilan ang lahat sa lounge. ISAFP. Ang pangalan pa lang ay sapat na para manlamig ang sinuman. ISAFP? Totoo? Nagkatinginan ang mga gun. Sa mga pelikula lang nila yon nakikita. Namutla ang mukha ng bagong boss. Kung ganon. Ikaw. Kanina ko pa pinapanood ang lahat ng nangyayari dito. Tiningnan niya isa-isa ang mga gun, habang kumukuha ng ebidensya. Ebidensya? Pag-cover up sa sexual harassment, pananakot sa testigo, kidnapping, at pakikipagsabuatan sa pribadong kumpanya. Umatras ang bagong boss. Paano? Naka-record na ang lahat. Binuksan ng babae ang kanyang handbag at ipinakita ang maliit na recorder. Kanina pa ito gumagana. Namangha si Sargento Corpus. Galing niyo talaga, ma'am. Nagmamadaling sumenyas ang bagong boss sa mga tauhan niya. Hoy! Malaking problema to. Bilis. Ngunit may mga yabag na namang narinig mula sa labas ng lounge. Ibang-iba na ang mga ito. Huminto ang mga yabag sa labas ng lounge. Ngunit walang pumapasok. Kinakabahang tumingin ang mga gun sa entrada. Pinagpapawisan na ng malamig ang bagong boss. Kung isap yan, malaking gulo to. Bulong niya. Boss, anong gagawin natin? Manahimik ka muna. Sa sandaling iyon, lumapit ang manager na may matigas na ekspresyon. Excuse me po, ma'am. Kinausap ng manager ang babae. Paumanhin po, pero kailangan niyo na pong umalis. Bakit? Nagrereklamo po ang ibang mga customer. Kakaibang pangyayari. Ang manager na hindi kumibo noong nagyoyosi at nag-iingay ang mga gun ay siya pang nagpapaalis sa babae. Sinong customer? Wala namang ibang customer dito. Tumingin siya sa paligid at totoo nga, wala nang iba. Nakaalis na lahat, kasi po, utos galing sa itaas. Itaas? Nagtaka ang babae. Ang may-ari po mismo ng golf club ang nagsabi. Nagulat si Sargento Corpus. Ang padlarong ang Pori Tandari. Ang may-ari mismo? Bakit daw po? Hindi makasagot ang manager nang tumawang mapang-asar ang bagong boss. Malamang. VIP customers kami rito. VIP customers? Regular kami rito. Alam mo ba kung magkano ang ginagastos namin buwan-buwan? Nagtawanan ang mga gun. Kaya hindi nila kami pwedeng galawin dahil lang sa isang babae. Tumango ang babae na tila naintindihan. Ah, ganun pala. Gets ko na. Umalis ka na. Kunsaba pala kayo ng golf club. Ano? Nataranta ang manager. Golf club ay elaba ang wolf. Pinaparenta ang VIP room, pinapatay ang CCTV, pinapaalis ang mga testigo. Ano pong sinasabi nyo? Ang galing ng plano nyo. Tiningnan niya ang mga gun. Sinong nakaisip na gamitin ang golf club? Natigilan ang bagong boss. Anong pinagsasabi mo?
Ang dahilan kung bakit napunta dito si Sargento Sofia Pascual, nakatakda siyang makipagkita sa media ngayong 4:00 para ilantad ang kaso ng sexual harassment sa loob ng militar. Natigilan ang mga goon, kaya niyo siya kinuha para patahimikin. Hindi! Hindi kami! Tama na ang pagsisinungaling. Tumayo ang babae. Si Coronel Villanueva mismo ang nag-utos, di ba? Nagulat ang manager. Sa narinig na pangalan, tuluyan na siyang nataranta. Paano? Tama nga ako. Ngumiti ng bahagya ang babae. Isang opisyal ng militar. Nakipagsabwatan sa isang sindikato para dukutin ang isang testigo. Testigo? Anong? Si Sargento Sofia Pascual ang maglalantad sa sexual harassment na ginawa ni Coronel Villanueva. Tumahimik ang lounge. Ngayon, lahat ng katotohanan ay lumalabas na. Kaya niyo siya pinatahimik. Nagkatinginan ang mga goon. Masyadong maraming alam ang babaeng ito. Sino ka ba talaga? Tanong ng bagong boss. Ako ang superior officer ni Sargento Sofia Pascual. At muling inilabas ng babae ang kanyang ID mula sa handbag. Teniente Coronel Isabel Reyes, investigador ng ISFP. Sa sandaling ibinunyag niya ang kanyang buong pagkakakilanlan, umatras ang manager, Isa FP. Kanina pa namin iniimbestigahan ang lahat ng ito. Tiningnan niya isa-isa ang mga goon. Teka, kami. Sumusunod lang kami sa utos. Sino ang nag-utos? Katahimikan. Naka-record na ang lahat. Itinuro niya ang recorder sa handbag. Kanina pa nire-record ang lahat ng usapan. Namangha si Sargento Corpus. Galing. Isang perpektong entrapment operation. Namutla ang bagong boss. Entrapment. Namutla ang bagong boss. Simula, plano na ang lahat, paliwanag ni Isabel, mula sa pagsita sa sigarilyo hanggang sa paghihintay ng oras. Kung ganon, pati ang CCTV, hindi talaga patay, kundi nakaredirect sa ibang lugar? Nagsimulang mataranta ang mga goon. Imposible. Muling may mga yabag na narinig mula sa labas. This time, mas marami pa. Sa wakas, dumating na sila, sabi ni Isabel habang tinitingnan ang relo. Eksaktong 4 p.m. Sino ang darating? Ang mga kasamahan ko. Bumukas ang pinto ng lounge. Pumasok ang mga lalaking nakaitim na suit. 4 sila. Kami ang ISA FP Investigation Team, sabi ng lalaking matipuno sa unahan. Hinihiling namin ang inyong kooperasyon. Pagpasok ng mga lalaking nakaitim na suit, tuluyang nagbago ang atmosfera. Nagpakita ng ID ang lalaki sa unahan, totoong ISAF. Nagkatinginan ang mga goon, nataranta. Kahit 12 sila, bigla silang pinanghinaan ng loob. Teka, anong nangyayari dito? Nanginginig na tanong ng bagong boss. Nandito lang kami para mag-golf. Huwag ka nang magsinungaling, kalmadong sabi ni Isabel. Pagdukot kay Sargento Sofia Pascual, pagtatakip sa kaso ng sexual harassment, lahat ng ebidensya. Hawak namin. Anong ebidensya? Sigaw ng malaking goon. Saan ka ba galing at ang tapang mo? Sa sandaling iyon, tumahimik ang lounge. Scout Ranger daw. Yung babae. Bulong ng manager. Sign badging. Scout Ranger daw yung babae. Totoo ba yon? Tanong ng isang batang goon. Hindi ba sa pelikula lang yon? Yung mga lumalaban sa terorista? Nagbulungan din ang iba. Tanga! Special Forces yon! Paliwanag ng bagong boss, pero nanginginig din ang boses niya. Pero sa pelikula lang yon, di ba? Mayroon ba talagang ganon? Tanong ng mga goon na hindi makapaniwala. Ngumiti si Isabel. Namangkali mga bada. Sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti. Sa totoong buhay, hindi kasing exciting ng nasa pelikula. Totoo. Mahirap man paniwalaan. Pero oo. Totoo. May pagmamalaking sabi ni Sargento Corpus. Sa unit ni Ma'am ako nagsilbi noon. Talaga po? Nagulat ang mga staff. Kung alam niyo lang kung gaano kagaling si Ma'am. Tama na yan, Sargento. Pinigilan ni Isabel si Corpus. Mamaya na ang kwentuhan. Ngunit ang mga goon ay hindi pa rin makapaniwala. Hindi. Imposible. Umiling ang isang batang goon.
Kahit totoo pa ang Scout Rangers, imposibleng may babae doon. Bakit hindi? Saan ka nakakita ng babae sa Special Forces? Meron na ngayon, sabi ng isang ahente ng ISFP. Marami ng babaeng Special Forces. Sinungaling! Sigaw ng malaking gon. Kahit totoo pa yan, paano niya kami lalabanan mag-isa? Oo nga, nagsimula ng magkalakas loob ang iba. Alam mo ba kung ilan kami? 12. Anong laban ng Scout Ranger dyan? Pati ang bagong boss ay nagsimula ng tumaas ang boses. Masyado ka sigurong nanonood ng pelikula. Muling nagtawanan ang mga goon. Nawala ang takot nila kanina. Pati ang ISFP. Kahit totoo pa yan, anong ginawa naming masama? Oo nga, nag-golf lang kami rito. Pinanood sila ni Isabel na may kalmadong ekspresyon. Tapos na kayo? Ano? Tapos na ba kayong magyabang? Tumayo siya. Kung ganon, simulan na natin ang totoong laban. Anong simulan? Ang pag-aresto sa inyo. Humakbang pasulong ang mga ahente ng ISFP. Teka, itinaas ng bagong boss ang kamay. Kung aarestuhin niyo kami, may warrant ba kayo? Meron. Naglabas ng dokumento ang senior agent. Search warrant, arrest warrant, lahat nakahanda. Sa anong kaso? Paglabag sa National Security Act, obstruction of justice, illegal detention, grave threats. Imposible. Sigaw ng mga goon. Wala kaming ginawa. Puntahan niyo ang VIP room, sabi ni Isabel. Si Sargento Sofia Pascual mismo ang magpapatunay. Namutla ang mukha ng bagong boss. Yon, magsisinungaling pa rin kayo? Biglang sumigaw ang isang goon. Mga boss, takbo na tayo. Ngunit huli na. Hinarangan na ng mga ahente ng ISA-FP ang mga labasan. Walang gagalaw, mahinang sabi ni Isabel. Huwag niyo nang palalain ang sitwasyon. Nagkatinginan ang mga goon. Wala na silang tatakbuhan. Kahit Scout Ranger pa yan, iilan lang sila. Sigaw ng malaking goon at sumugod kay Isabel. Halika dito. Sa sandaling iyon, humakbang si Isabel pagilid at hinawakan ang braso ng goon. At sa isang iglap, pinilipit niya ito. Arg! Bumagsak ang goon sa sahig sa loob lang ng 3 segundo. Huwag kang gagalaw. Kalmado pa rin ang boses ni Isabel. Ngunit malinaw ang kanyang lakas. Natigilan ang ibang mga goon. Ano yon? Totoo nga. Ang laki-laking tao, tinalo sa 3 segundo. Ngunit hindi sumuko ang bagong boss. Hoy, wag isa-isa. Sabay-sabay. Akmang susugod ang mga goon kay Isabel ng, Teka! May sumigaw mula sa loob. Ang pinakabatang goon, mukhang nasa mid-20s. Mga kuya, teka lang po. Pinigilan niya ang iba. Bakit, Miguel? Tiningnan ng lalaking tinawag na Miguel si Isabel. Namumutla ang kanyang mukha. Kilala ko yata siya. Ano? Nagtaka ang mga goon. Paano mo nakilala? Nanginginig na sabi ni Miguel. Kayo po ba si Teniente Coronel Isabel Reyes? Tinitigan siya ni Isabel. Ikaw, yung hostage crisis sa isang mall sa Ortigas, 12 years ago. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Isabel. Huwag mong sabihing. Dadganing. Nambang, ikaw si Miguel. Opo, ako nga po. Nagluluha na. Si Miguel. Kayo po ang nagligtas sa akin noon. Tumahimik ang lounge, may hindi inaasahang nangyayari. Anong pinagsasabi niyo? Naguguluhang tanong ng bagong boss. Miguel, kilala mo tong babaeng to? Opo. Pero, yumuko si Miguel. Hindi niyo po alam kung bakit ako nandito ngayon, di ba? Anong ibig mong sabihin? Tiningnan ni Isabel si Miguel na may lungkot. Ang batang yun noon. Opo. Tumango si Miguel. 8 taong gulang po ako noon. 12 years ago. Nagulat si Sargento Corpuz. Ma'am? Yun po ba yung kaso noon? Oo. Bahagyang tumango si Isabel. Yung hostage crisis sa mall. 7 bata ang binihag ng mga terorista. Naalala ito ng isa sa mga ahente ng ISAF. Noon, rumesponde ang Scout Rangers. Kaya pala, tiningnan ni Isabel si Miguel.
Pero paano ka napunta dito? Umiyak si Miguel. Patawad po. Patawarin niyo po ako. Saan? Niligtas niyo po ako noon. Tapos ito ang ginagawa ko ngayon. Hindi maintindihan ng ibang mga goon ang sitwasyon. Ano bang pinagsasabi niyo? Miguel, magpaliwanag ka nga. Tiningnan ni Miguel ang mga goon. Mga kuya, siya po. Hindi niya matuloy ang sasabihin. Siya po ang nagligtas ng buhay ko. Nagligtas? 12 years ago, niligtas niya po ako mula sa mga terorista. Nagkatinginan ang mga gon. Kung ganon, totoo ngang scout ranger siya. Opo, tumango si Miguel. Nakita ko po mismo noon. 3 terorista, mag-isa niyang tinalo. Mag-isa? Muling tumahimik ang lounge. Nagothaling padan. Lumapit si Isabel kay Miguel. Miguel, po, kumusta na ang mga magulang mo? Okay naman po. Dahil po sa inyo. Bakit ka nandito? Yumuko si Miguel. Naghirap po kami. Mula high school, nagtrabaho na ako. Kaya pumasok ka sa sindikato? Opo. Wala po akong ibang mahanap na trabaho. Nalungkot ang ekspresyon ni Isabel. Napakabait mong bata noon. Patawad po. Patawarin niyo po ako. Lumuhod si Miguel. Ginawa ko to sa taong nagligtas sa akin. Inis na sinabi ng bagong boss. Hoy, tama na ang drama. Ngunit iba na ang reaksyon ng ibang mga miyembro. Matapos marinig ang kwento ni Miguel, tuluyan nang nagbago ang sitwasyon. Totoo ngang scout ranger siya. Walang dahilan para magsinungaling si Miguel. Kung ganon, tapos na talaga tayo. Inilagay ni Isabel ang kamay sa balikat ni Miguel. Tumayo ka. Po, hindi ka kasama sa kasong ito. Po? Kung aalis ka ngayon, aayusin ko ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Talaga po? May kondisyon ako. Kahit ano po, gagawin ko. Huwag ka nang gagawa ng ganitong bagay. Tumango si Miguel habang umiiyak. Opo, pangako po. Tumayo siya at tiningnan ang ibang mga gun. Mga kuya, pasensya na po. Aalis na ako. Hoy, saan ka pupunta? Sigaw ng bagong boss. Ngunit huli na, nakalabas na ng lounge si Miguel. Pagkaalis ni Miguel, tuluyan nang nagbago ang sitwasyon sa lounge. Totoo ngang scout ranger siya. Walang dahilan para magsinungaling si Miguel. Nagkatinginan ang mga gon, puno ng kaba, ngunit hindi pa rin sumusuko ang bagong boss. Wala akong pakialam, parang wala rin naman siya kanina. Boss, anong akala niyo sa scout ranger? Babae lang yan mag-isa. Ngunit ang ibang mga miyembro ay pinanghinaan na ng loob. Tiningnan ni Isabel ang relo. 4:05 p.m. Ngayon, oras na para sabihin ko ang tunay na dahilan. Anong pinagsasabi mo? Ang tunay na layunin ko rito. Binuksan ng isang ahente ng ISFP ang kanyang radyo. Team 1 to Team 2. Anong sitwasyon sa third floor VIP room? Team 2 here. Target secured. Ligtas na po. Target? Nagtaka ang mga gun. Anong target? Paliwanag ni Isabel. Si Sargento Sofia Pascual. Anong meron sa babaeng yon? Siya ang testigong maglalantad sa sexual harassment ni Coronel Villanueva. Tumahimik ang lounge, kaya niyo siya dinukot para patahimikin. Namutla ang bagong boss. Wala kaming alam diyan. Sinungaling. Naglabas ng tablet ang isang ahente ng ISAFP. Tingnan niyo ang CCTV footage ng VIP room. Lumabas sa screen ang itsura ng third floor VIP room. Isang batang babaeng sundalo ang nakatali sa upuan. Ano yan? Nagulat ang mga staff. Sa golf club natin may ganyang nangyayari? Natarantang sabi ng manager. Hindi ko po alam yan. Hindi mo alam? Tiningnan ni Isabel ang manager. Sino ang nag-book ng VIP room? Si Coronel Villanueva po. Nagalit si Sargento Corpus. Kawawang Sargento Pascual. Gaano kaya siya natakot? May bahid ng galit ang boses ni Isabel. Isang 27 taong gulang na babaeng sundalo. Mag-isa. Muling may boses na narinig mula sa radyo. Team 1, anong kalagayan ni Sargento Pascual? May malay po, pero nasa state of shock. 3 oras po siyang nakakulong.
May mga sugat ba? Wala naman po, pero halatang matindi ang trauma. Nagkatinginan ang mga gon. Hindi namin siya sinaktan. Ikinulong lang namin. Ikinulong lang? Tiningnan sila ni Isabel na may malamig na mga mata. Ang ikulong ang isang bataput bataong gulang na babae ng 3 oras ay ikinulong lang para sa inyo? Yon. Naisip niyo ba kung gaano siya natakot? Sumusunod lang kami sa utos. Sino ang nag-utos? Hindi umimik ang bagong boss. Minanipula ng ahente ng ISFP ang tablet. Mayroon din kaming video ayon sa oras. Nagbago ang screen. Video mula 1 p.m. Tingnan nyo, ito ang pagdating ni Sargento Pascual sa golf club. Sa video, makikita ang batang babaeng sundalo na tila may hinihintay. Nakatakda siyang makipagkita sa media ng 4 p.m. Ngunit bigla siyang nawala ng 1:30 p.m. Sa sumunod na eksena, makikita ang mga gun na dinadala siya sa VIP room. Hindi namin siya pinilit. Depensa ng bagong boss. Niyaya lang namin siyang mag-usap. Mag-usap, tumawang mapang-asar si Isabel. Habang nakatali sa upuan, para hindi siya tumakas. So, illegal detention nga. Muling kinuha ng ahente ang radyo. Team 2, pwede na bang magbigay ng testimonya si Sargento Pascual? Medyo kumalma na po. Pwede na po siguro sa maikling testimonya. Ikonekta mo. Isang nanginginig na boses ng babae ang narinig mula sa radyo. Hello? Sargento Pascual? Si Teniente Coronel Reyes to. Ma'am! May halong ginhawa ang boses ni Sofia. Totoo po bang nandyan kayo? Oo, ayos ka lang ba? Opo, natakot po ako. Sobra po akong natakot. Yumuko ang mga gon. Sabihin mo kung paano kanila tinakot. Sabi po nila, kapag nagsalita ako, mapapahamak ang pamilya ko. Pati pamilya, tinakot. Mas lalong naging malamig ang boses ni Isabel. At sabi po, darating daw si Coronel Villanueva. Si Villanueva? Opo. Siya raw po mismo ang kukumbinsi sa akin. Tiningnan ni Isabel ang mga gun. Sabi nyo, darating si Villanueva, tama? Yun. Anong oras siya darating? Katahimikan. Nakarecord na ang lahat. Sabihin nyo na ang totoo. Sa wakas, nagsalita ang bagong boss. 4:40, 3 minutos mula ngayon. Ngumiti si Isabel. Ngunit ang ngiting iyon ay kasing lamig ng yelo. Kung ganon, kailangan nating hintayin si Coronel Villanueva. Kailangan nating hintayin si Coronel Villanueva. Nataranta ang bagong boss sa sinabi ni Isabel. Anong ibig mong sabihin? Kailangan nating mahuli ang mastermind para matapos ang kaso. Biglang tumunog ang cellphone ng bagong boss. Namutla siya nang makita kung sino ang tumatawag. Si Coronel Villanueva. Sagutin mo, sabi ni Isabel. Naka-speakerphone. Bakit namin? Humakbang palapit ang isang ahente ng ISAFP. Nanginginig na sinagot ng bagong boss ang tawag. Hello po? Anong sitwasyon diyan? Isang boses ng lalaking nasa katanghalian ang umalingaw-ngaw sa speaker. Isang tono na may awtoridad at malamig. Medyo komplikado po. Komplikado? Anong komplikado sa pagpapatahimik ng isang babae? Ngumiti si Isabel. Isang matibay na ebidensya ang lumalabas. Nandito po ang ISFP. Ano? Tumaas ang boses ni Villanueva. Bakit nandyan ang ISAFP? Yung babae po. Si Teniente Coronel Isabel Reyes daw po. Isabel Reyes. Huminto sandali si Villanueva. Yung galing Scout Rangers? Si Isabel? Kilala niyo po ba? Tang-ina. Nagmura si Villanueva. Ayusin niyo na yan lahat. Walang ititirang ebidensya. Ayusin? Yung babae? Yung testigo? Lahat. Tumahimik ang lounge. Nagutos ng pagpatay si Villanueva. Tumango si Isabel. Sapat na ebidensya. Sige po. Gagawin na po namin. Umarte ang bagong boss. Sige. Darating ako dyan sa loob ng 10 minuto. Pinatay ang tawag. Nagkatinginan ang mga ahente ng ISFP. Sapat na ebidensya, pati murder for hire, nakarecord na. Tiningnan ni Isabel ang bagong boss. Tapos na! Anong tapos na? Biglang sumigaw ang bagong boss. Hindi pa kami tapos.
Sumenyas siya sa mga tauhan. Hoy! Huli na ang lahat! Patay kung patay na to. Natigilan ang mga goon. Boss, kahit isa FP pa yan, babae lang yan mag-isa. Huwag niyong paniwalaan. Yung sinabi ng Miguel na yon, kung totoong scout ranger yan, dapat patay na tayong lahat. Tumango ang malaking gon. Tama. Isa lang naman ang natumba niya kanina. Oo nga, wala yan. Muling nagkalakas loob ang mga goon. Napabuntong hininga si Isabel. Talagang hanggang sa huli. No? Tiningnan niya si Sargento Corpus. Sargento, ilikas mo ang mga staff. Opo, ma'am. Sinimulang ilabas ni Corpus ang mga staff. Mga ahente, umatras din kayo. Ma'am, ako na po ang bahala dito. Pero delikado po. Ayos lang. Sinimulang tanggalin ni Isabel ang kanyang sapatos. May kumislap sa loob nito. Ano yon? Nagtaka ang mga goon. Tinanggal ni Isabel ang kanyang panali sa buhok at bumagsak ang mahaba niyang buhok sa balikat. 10 taon na rin. Ang alin? Mula noong huli akong lumaban ng ganito. Nagbaba siya ng postura. Tila naging ibang tao. Huling babala. Ano? Kung susuko kayo ngayon, mas magaan ang parusa niyo. Tumawang mapang-asar ang bagong boss. Susuko? Kami? Oo. Nakakatawa. Ilan kami sa tingin mo? Hindi importante ang bilang. Hinawakan ni Isabel ang maliit na patalim na kinuha niya sa sapatos. Ang importante ay ang teknik. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nagbago ang atmosfera sa lounge. Nagbago ang mga mata ni Isabel. Nawala ang kahinahunan kanina at napalitan ng isang bagay na matalas. Scout Ranger Teniente Coronel Isabel Reyes. Mahina niyang sabi. Simulan ang laban. Nagkatinginan ang mga goon. Bigla silang nagsimulang matakot. Hoy, parang may kakaiba. Iba na ang aura niya. Ngunit hindi umatras ang bagong boss. Wala nang atrasan to. 10 goon ang sabay-sabay na sumugod kay Isabel. Sa sandaling iyon, ngumiti ng bahagya si Isabel. Heto na! Kasabay ng salita ni Isabel, sumugod ang 10 goon. Unang sumuntok. Yumuko si Isabel para umiwas. Kasabay nito, sinipa niya ang likod ng tuhod ng gon. Arg! Nawalan ng balanse at bumagsak ang gon. Sumunod ang pangalawa at pangatlo. Umatras si Isabel at hinawakan ang braso ng isa at pinilipit. Aray! Bumagsak ito sa sahig. Isang sipa ang paparating mula sa pangatlo, ngunit sinalag ito ni Isabel ng kanyang kamay. Kasabay nito, sinuntok niya ang sentido nito gamit ang kabilang kamay. Isang eksaktong tama, nawalan ng malay ang gon at bumagsak. Ano yan? Tao ba yan? Ngunit ang natitirang 7 ay sumugod pa rin. Sinubukang sakalin ng pang-apat si Isabel mula sa likod. Mabilis na yumuko si Isabel at inihagis ito sa kanyang balikat. Ag! Tumama ang gun sa mesa at bumagsak. Inatake siya ng pang-5 at pang-6 mula sa magkabilang gilid. Ginamit ni Isabel ang maliit na patalim mula sa sapatos at bahagyang hiniwa ang kanilang mga pulso. Hindi malalim ang sugat, ngunit sapat na. Umatras ang 2 gun habang hawak ang mga kamay. Itinaas ng pampito ang isang upuan at inihampas. Gumulong si Isabel pagilid at sinabayan ang kanyang paa. Wow! Bumagsak ang gun kasama ang upuan. Sumugod ang pang-8 mula sa likod, ngunit humarap si Isabel at siniko ang kanyang sikmura. Hindi makahinga ang gun at bumagsak. Inihagis ng pang-9 ang ashtray. Iniwasan ito ni Isabel at sumugod para sipain ang kanyang binti. Arg! Lumuhod ang gun sa sahig. Sa huli, ang bagong boss na lang ang natira. Imposible. Nanginginig niyang bulong. Sa sahig ng lounge, nakahandusay ang 9 na gun. May walang malay, may sugatan, at may hindi makagalaw. Si Isabel ay nakatayo pa rin, handa sa susunod. 3 minuto at 42 segundo, sabi niya habang tinitingnan ang relo. Mas matagal kaysa sa inaasahan ko. Umatras ang bagong boss, nakasandal sa pader. Halimaw. Hindi yan tao, hindi ko pa nga ginamit to. Ipinakita ni Isabel ang maliit na patalim. Pang-display lang to. Imposible.
Basic training sa Scout Rangers. Dahan-dahan siyang lumapit sa bagong boss. 20 segundo bawat isa. Kung 10, 3 minuto at 20 segundo dapat ang target ko. Lumagpas ako ng 20 segundo. Mukhang humina na ako. Lumuhod ang bagong boss. Patawad, buhayin niyo ako. Sino ang sabi niyo papatayin niyo? Yun, si Sargento Pascual at ako, di ba? Naging malamig ang boses ni Isabel. Ikinulong ang isang batipot-patwan taong gulang na babae ng 3 oras. Tinakot pati pamilya. Patawad po. Ngayon ka hihingi ng tawad? Umupo siya sa harap ng bagong boss. Naisip mo ba kung gaano katakot si Sargento Pascual? Patawad po talaga. Utos ni Coronel Villanueva. Di ba? Opo. Alam mong nakarecord, di ba? Tumango ang bagong boss. Magpapatunay ka sa korte, tama? Opo. Gagawin ko po. May mga yabag na narinig mula sa labas. This time, isa lang. Sa wakas, dumating na. Tumayo si Isabel. Sino po? Si Coronel Villanueva. Muling isinuot ni Isabel ang kanyang sapatos, itinago ang patalim, at tinalian ang buhok. Heto na ang finale. Bumukas ang pinto ng lounge. Pumasok ang isang lalaking nasa mid-50s, may tindig sundalo at matalas na mga mata si Coronel Villanueva. Anong nangyayari dito? Natigilan siya nang makita ang mga gun na nakahandusay. Anong? Nagtama ang mga mata nila ni Isabel. Long time no see, Coronel Villanueva. Nanigas ang mukha ni Villanueva. Isabel? Opo. Si Teniente Coronel Reyes po. Bakit ka nandito? Para iligtas si Sargento Sofia Pascual. Umatras si Villanueva. Humakbang pasulong si Isabel. At para arestuhin ka. Sa sinabi ni Isabel, umatras si Coronel Villanueva. Arestuhin. Sa anong kaso? Sexual harassment, witness intimidation, illegal detention, murder for hire. May ebidensya ka. Nakarecord lahat. Itinuro ni Isabel ang recorder sa handbag. Pati ang tawag mo kanina, namutla ang mukha ni Villanueva. At may testimonya rin si Sargento Pascual. Sino ang maniniwala sa babaeng yon? Ang isa FP. Tumingin si Villanueva sa paligid. Ang mga nakahandusay na gun. At si Isabel, tuluyan na siyang na-corner. Isabel, po, naaalala mo ako, di ba? Siyempre po, ngumiti ng malamig si Isabel. 5 taon na ang nakalipas. Philippine Military Academy. Oo. Commandant at kadete, mapait na ngumiti si Villanueva. Espesyal ka talaga noon. Espesyal? Ikaw lang ang babaeng kadete na tumalo sa akin. Hindi po tinalo, putol ni Isabel. Sinupil. Nagbago ang tensyon sa loob. Sinupil, bulong ng nakahandusay na boss. 5 taon na ang nakalipas. Opo, tiningnan ni Isabel si Villanueva. Instructor siya sa PMA noon. Instructor po? Nagulat si Sargento Corpuz. Opo. At isa ring instructor na nangaabuso sa mga babaeng kadete. Nagsalubong ang kilay ni Villanueva. Hindi ganon yon. Hindi ganon. Parte lang ng training yon. Training? Naging malamig ang boses ni Isabel. Ang pag-video ng palihim sa shower room ng mga babaeng kadete. Training ba yon? Ang paghipo sa kanila habang training ba yon? Hindi makapagsalita si Villanueva, kaya inireport ko siya. Report? Ngunit natabunan noon. Dahil may kapangyarihan siya. Humakbang papalapit si Isabel. Naaalala niyo ba? Yung huling araw, nagsimulang manginig si Villanueva. Anong sinasabi mo? Pinuntahan ko kayo mismo, sa opisina niyo, at hinamon ko kayo sa one-on-one combat. Nagulat si Sargento Corpuz. Isang kadete. Hinamon ang instructor? Opo. Isang patas na laban. Tiningnan ni Isabel si Villanueva. Naaalala niyo ba ang resulta? K. O. Sa loob ng 3 minuto, tumahimik ang lounge. Anong nangyari sa inyo pagkatapos noon? Dahil sa'yo, napatawan kayo ng parusa. Na-demote. Kinuyom ni Villanueva ang kanyang kamao. Na-demote ni Nueva ang kanyang kamao. Sa loob ng 5 taon,
Paghihiganti lang ang inisip nyo, no? Oo, sigaw ni Villanueva. Dahil sa'yo, nasira ang buhay ko. Dahil nagkamali po kayo. Nagkamali? Anong mali ko? Hindi po ba mali ang sexual harassment? Dahil lang doon, nawala sa sarili si Villanueva. Dahil lang doon, dapat masira ang buhay ko? Dahil lang doon. May halong galit ang boses ni Isabel. Para sa mga biktima. Habang buhay na sugat yon. Sugat? Kung masasaktan lang sila sa ganon, di sana hindi na sila pumasok sa militar. Nakakaawa ka. Umiling si Isabel. 5 taon na ang lumipas, wala pa ring pagsisisi. Pagsisisi? Bakit ako magsisi? May kinuha si Villanueva mula sa bulsa, isang maliit na baril. Naging alerto ang mga ahente ng ISAFP. Ma'am, ngunit hindi man lang natinag si Isabel. Nagdala ka pa ng baril. Oo. Ngayon, ako naman ang mananalo. Itinutok ni Villanueva ang baril. Oras na para bayaran mo ang kahihiyan 5 taon na ang nakalipas. Ngumiti ng bahagya si Isabel. Matatalo ka ulit, tulad noon. Ano? Kahit may baril ka pa, akmang kakalabitin ni Villanueva ang gatilyo. Ngunit mas mabilis si Isabel. Sa isang iglap, hinawakan niya ang pulso nito at pinilipit. Arg! Nahulog ang baril sa sahig. Lumuhod si Villanueva. Mas bumagal ka yata kumpara sa dati, sabi ni Isabel habang pinipilipit ang pulso nito. Tulad 5 taon na ang nakalipas. Nakaluhod si Villanueva sa sahig. Tuluyan nang nasupil. Aray! Masakit. Mas diniinan pa ni Isabel. Gaano kaya kasakit ang dinanas ni Sargento Pascual? Pakiusap. Sa loob ng 3 oras na pagkakakulong, pinagpawisan ng malamig si Villanueva. At ang ibang mga biktima, inihandusay siya ni Isabel sa sahig. Ang mga babaeng sundalo na nagdusa dahil sayo sa loob ng 5 taon. Hindi ko pa rin maintindihan. Dinaganan ni Isabel ng tuhod ang kanyang likod. Kung gaano karaming tao ang sinira mo. Itinaas ni Villanueva ang ulo at tiningnan siya. Akala mo ba hindi kita matatandaan? Ano? Mula noon, 5 taon na ang nakalipas. Pinapanood kita, kumunot ang noo ni Isabel. Pinapanood? Alam ko kung nasaan ka at kung anong ginagawa mo. Anong ibig mong sabihin? Tumawang mapang-asar si Villanueva. Ang pagpasok mo sa Scout Rangers, ang paglipat mo sa ISFP, alam ko lahat yon. Nagbago ang ekspresyon ni Isabel. Huwag mong sabihing, ang paggamit ko sa babaeng si Sofia, ginamit? Para ilabas ka. Tumahimik ang lounge. Ang impormasyon na maglalantad si Sofia sa sexual harassment. Sino sa tingin mo ang nag-tip sa ISAFP? Namutla si Isabel. Huwag mong sabihing, ikaw? Oo. Tumawa si Villanueva. Plano ang lahat para papuntahin ka rito. Kung ganon, si Sargento Pascual, pain lang siya. Nagulat si Sargento Corpuz. Isang patibong para sa inyo, ma'am? 5 taon kong pinaghandaan. Patuloy ni Villanueva, para ihiwalay ka at makapaghiganti. Mas diniinan pa ni Isabel ang likod niya. Kung ganon, ang sexual harassment kay Sargento Pascual. Totoo rin yon, pero ako ang nag-udyok sa kanya na mag-report. Baliw. At ang golf club, ang mga goons. Ako lahat ang naghanda niyan. Nagalit si Isabel. Ginamit mo ang isang inosenteng tao. Inosente. Tumawang mapang-asar si Villanueva. Sundalo. Inosente. Ang sundalo. Sumusunod sa utos. Ikaw ba ang tunay na sundalo? Ang pang-aabuso ba ay utos sa sundalo? Nagsalubong ang kilay ni Villanueva. Iba yung usapan. Hindi ibang usapan yon. Itinayo siya ni Isabel. Isa kang kriminal na nagtatago sa uniforme ng sundalo. Kriminal? Oo. Tiningnan ni Isabel ang mukha niya. At mas naging duwag ka ngayon. Ano? 5 taon na ang nakalipas. Kahit papaano, harapan ang laban. Yumuko si Villanueva. Pero ngayon, gumagamit ka ng inosenteng tao para magsyosa ng patibong. Tama na. Gawain ba yan ng isang koronel? Sabi ng tama na? Sigaw ni Villanueva. Wala akong magawa. Walang magawa? Sa loob ng 5 taon,
Araw-araw, kahihiyan ang dinanas ko. Nagsimula siyang umiyak. Ang lalaking tinalo ng babae. Walang kwenta. Araw-araw, pinagtatawanan ako. Kaya naghiganti ka? Kailangan kong maghiganti. Hindi paghihiganti ang kailangan mo, kundi pagsisisi. Malamig na sabi ni Isabel. Nagkamali ka, kaya ka naparusahan. Nagkamali? Anong mali ko? Hindi mo pa rin alam? Umiling si Isabel. Kung ganun, habang buhay mo nang hindi malalaman. Tiningnan niya ang mga ahente ng ISFP. Arestuhin na. Sige po. Lumapit ang mga ahente. Coronel Villanueva, arestado ka. Teka! Huling sigaw ni Villanueva. Isabel, hindi pa to tapos. Tapos na, matigas na sabi ni Isabel. Dito nagtatapos ang lahat ng krimen mo. Habang kinakaladkad, may huling sinabi si Villanueva. Yung babaeng si Sofia. Huli na ang lahat. Ano? Huli na. Yung babaeng yon. Tinakpan ng ahente ng ISFP ang bibig niya. Tama na yan. Ngunit nagbago ang ekspresyon ni Isabel. May nangyari ba kay Sargento Pascual? Anong ginawa mo kay Sargento Pascual? Ma'am! Isang nagmamadaling boses mula sa radyo. Team 2. Emergency! Hinawakan ni Isabel ang radyo. Anong nangyari? Si Sargento Pascual. Biglang bumagsak. Ano? Nawalan ng malay. Hirap huminga. Tiningnan ni Isabel si Villanueva. Anong ipinainom mo sa kanya? Hindi ko alam. Huwag kang magsinungaling. Hindi ko talaga alam. Muling narinig ang boses sa radyo. Ma'am, kailangan na nating tumawag ng ambulansya. Tumawag na agad. Tumakbo si Isabel, paakyat sa third floor. Sumunod si Sargento Corpuz. VIP Room 2025. Pagbukas ng pinto, nakita nila si Sargento Pascual na nakatali pa rin sa upuan, nakayuko. Sofia, dali-dali siyang kinalagan ni Isabel. Sofia, gising, dahan-dahang iminulat ni Sofia ang mga mata. Ma'am. Oh, ako to. Ayos ka lang. Ako po. Biglang humagulgol si Sofia. Natakot po ako. Sobra po akong natakot. Okay na. Tapos na ang lahat. Niyakap siya ni Isabel. Tapos na po ba talaga? Oo. Nahuli na si Villanueva at arestado na rin ang mga gon. Mas lalo pang umiyak si Sofia. Dahil po sa akin, napahamak kayo ma'am. Hindi mo kasalanan. Pero, Sofia, naglakas loob kang mag-report, di ba? Tinapik ni Isabel ang balikat niya. Alam mo ba kung gaano kadakila ang ginawa mo? Pero duwag po ako. Hindi ka duwag. Pumasok ang isang ahente ng ISA-FP. Nandito na po ang ambulansya. Tara na sa ospital. Itinayo ni Isabel si Sofia. Kaya mo ba? Opo. Medyo nahihilo lang po. Dahan-dahan lang. Habang naglalakad sa hallway, nagsalita si Sofia. Ma'am, aalis na po sana ako sa serbisyo. Huminto si Isabel. Bakit? Pagkatapos po ng nangyaring to, paano pa po ako magpapatuloy? Sofia, tiningnan siya ni Isabel. Ang pag-alis sa serbisyo ay hindi solusyon. Pero, kung aalis ka, paano na ang mga susunod sa'yo? Itinaas ni Sofia ang kanyang ulo. Ang mga susunod po sa akin? Oo. Ang mga kadete na maaring danasin ang naranasan mo. Kailangan nating lumaban hanggang sa huli. Para hindi na ito maulit, pinunasan ni Sofia ang kanyang luha. Kaya ko po kaya? Siyempre. Ngumiti si Isabel. Noon, kasing hirap din ang sitwasyon mo ang pinagdaanan ko. Talaga po? Oo. Pero hindi ako sumuko. Kaya heto ako ngayon. Nailigtas kita. Tumango si Sofia. Sige po. Ano? Lalaban din po ako hanggang sa huli. Ganyan nga, tinapik ni Isabel ang balikat niya. At magpapatuloy ako sa serbisyo. Nag-alinlangan sandali si Sofia at sumagot. Opo, magpapatuloy po ako. Bakit? Kasi po, may senior officer ako. Natulad nyo, na-touch si Isabel. Salamat. Ako po ang mas nagpapasalamat.
Habang pasakay sa ambulansya, nagsalita si Sofia. Ma'am, mangako po kayo sa isang bagay. Ano yon? Ang ibang mga kadete. Kapag napahamak din sila tulad ko, syempre, ililigtas ko sila. Talaga po. Tayo-tayo ang magpoprotekta sa isa't isa, di ba? Sa unang pagkakataon, ngumiti ng malawak si Sofia. Opo, pagdating ng araw, poprotektahan ko rin ang mga junior ko. Ganyan nga. Habang umaandar ang ambulansya, tumingin si Isabel sa labas. Sa golf club, isa-isang isinasakay sa sasakyan ang mga goon at si Villanueva. Tapos na, sabi ni Sargento Corpuz. Opo, tapos na nga. Ngunit alam ni Isabel, hindi ito ang katapusan, kundi ang simula. Ang simula ng laban para protektahan ang mga kadeteng tulad ni Sofia. Sofia, po, mahirap pa rin ang tatahakin mo. Alam ko po, pero huwag kang susuko. Opo, hinding-hindi po ako susuko. Matatag na sabi ni Sofia. Babalik po ako sa serbisyo. Nang may dangal, 3 araw ang lumipas. Naging sentro ng balita ang insidente sa golf club. Coronel Villanueva, arestado dahil sa pagtatakip sa sexual harassment. Perpektong operasyon ng ISAF pageant na dating scout ranger. Biktima na iligtas. 12 miyembro ng sindikato, timbog, araw-araw, laman ng balita ang kaso. Ngunit hindi lumabas ang pangalan ni Isabel. Dahil sa nature ng ISAFP, confidential ang kanyang pagkakakilanlan. Sa isang military hospital sa Maynila. Nanood ng TV si Sofia. Sa kanyang kwarto. Wala namang malubhang problema, ngunit kailangan pa ng ilang araw na obserbasyon dahil sa trauma. Tok-tok! May kumatok sa pinto. Pasok. Pumasok si Isabel na may dalang bulaklak. Kumusta ka na? Okay na po. Ngumiti ng malawak si Sofia. Kailan ka lalabas? Bukas na po. Paano ang pagbalik mo sa serbisyo? 1 linggo pa pong pahinga, tapos babalik na po ako. Umupo si Isabel sa upuan. Kung nahihirapan ka pa, pwede ka pang magpahinga. Hindi po. Gusto ko na pong bumalik agad. Sigurado ka? Opo. Tulad po ng sabi niyo, ma'am. Gusto kong lumaban hanggang sa huli. Nagbago ang mga mata ni Sofia. Mas mukha siyang matatag kaysa noong nakaraang 3 araw. Teka, ma'am. Ano pong nangyari kay Coronel Villanueva? Nasa kulungan na. Maraming kaso. Yung mga goon po, arestado lahat. Si Miguel, tumutulong bilang testigo. Mabuti naman po. Nakahinga ng maluwag si Sofia. Teka, wala po bang ibang mga biktima? Nag-alinlangan sandali si Isabel. Meron. Marami po ba? Oo. Matagal na at marami-rami. Lumungkot ang mukha ni Sofia. Nagdusa rin po sila tulad ko. Oo. Pero tapos na ngayon. Tapos na po ba talaga? Si Villanueva. Tapos na. Pero, hindi matuloy ni Isabel ang sasabihin. Maaaring may isa pang Villanueva na lilitaw. Di ba po? Matalino ka. Kung ganon, kailangan nating patuloy na lumaban. Oo, kailangan nating magbantay. Tumango si Sofia. Sige po, magsisikap po akong maging kasing lakas nyo. Sapat na ang lakas mo. Talaga po? Ang lakas ng loob mong magsalita. Sapat na yon. Bumukas ang pinto at pumasok si Sargento Corpuz. Ma'am, handa na po. Ganun ba kabilis? Opo. Naghihintay na po ang sasakyan. Tumayo si Isabel. Sofia, kailangan ko nang umalis. Saan po kayo pupunta? May bago akong misyon. Isa na namang kaso. Katulad nito. Tumayo si Sofia mula sa kama. Ma'am, mag-iingat po kayo. Huwag kang mag-alala. Ngumiti si Isabel. Dating scout ranger to. Kahit na po. Sige, mag-iingat ako. Papalakad na si Isabel nang lumingon siya. Sofia. Po, hindi ka na nag-iisa ngayon. Opo, may mga senior kang nakaranas ng pinagdaanan mo at may mga kasamahan kang sumusuporta sa'yo. Nagluluha si Sofia. Makadarunasi. At may mga junior kang kailangan mong protektahan. Opo, alam ko po. Kapag nahihirapan ka,
Tawagan mo lang ako. Opo. Bago tuluyang lumabas, may huling sinabi si Isabel. Sofia. Po. I'm proud of you. Nagsara ang pinto at naiwan si Sofia, ngunit hindi na siya nalulungkot. Sa parking lot ng ospital, nagtanong si Sargento Corpus. Ma'am, okay lang po ba talaga kayo? Ang alin? Yung iwan si Sargento Pascual mag-isa. Okay lang. Kaya na niya. Yan. Teka, saan po ang susunod na misyon? Sa Cebu. Katulad din po bang kaso? Oo. Sa Navy naman. Sabi ni Isabel habang pasakay sa kotse. Mukhang hindi ito matatapos. Okay lang po yan, ma'am, hanggat may mga tulad nyo. Hindi sapat ang isa lang ako. Kung ganon, kailangan dumami ang mga tulad ni Sargento Pascual. Habang umaandar ang sasakyan, tumingin si Isabel sa bintana. Mga taong may lakas ng loob, tulad po ni Sargento Pascual. Oo, mga taong natatakot pero hindi sumusuko. Pumasok ang sasakyan sa expressway. Ma'am, may ililigtas na naman po tayo ngayon. Oo, ngumiti ng bahagya si Isabel. Kailangan nating protektahan ang bansa kahit sa mga tahimik na lugar. Sumaludo si Sargento Corpus. Ang galing niyo po talaga, ma'am. Salamat. Patuloy na tumakbo ang sasakyan patimog para sa isang bagong misyon. Para iligtas ang isang bagong tao, alam ni Isabel na magpapatuloy ang mga ganitong pangyayari. Ngunit hindi siya susuko. Hanggat may mga junior na tulad ni Sofia at hanggat may mga taong kailangang protektahan. Habang pinagmamasdan ang papalayong tanawin ng Maynila, may huling ibinulong si Isabel. Sa susunod, mas bibilisan kong dumating para sa katarungan na nagniningning kahit sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang paglalakbay ay magpapatuloy.